Karaniwan na tuwing papasok ang bagong taon, ang mga tao ay nagkakaroon ng positibong pagtingin dito. Lalo na siguro sila yung mga tao na ang pinagdaanan sa nakalipas na taon ay hindi maganda. At tama lang naman na tingnan natin ang bagong taon na positibo at puno ng pag-asa. Pero wag nating tapusin dyan sapagkat hindi natin alam kung ano ang pwedeng dalhin sa atin ng bagong taon. At ganito natin tingnan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging maganda o masaya. Bagaman nga, meron tayong maluwalhating pag-asa na naghihintay sa atin, pero wala pa tayo doon. Ibig sabihin, pwede pa tayong makaranas ng mga pagsubok sa mundong ito. Hindi natin ninanais ang anumang pagsubok. Walang Kristiyano marahil na mananalangin na datan siya ng pagsubok, pero bahagi ito ng buhay Kristiyano. Kung hindi ganito ang iyong inaasahan, marahil madidismaya ka, sapagkat kung minsan nga sa halip na kasiyahan ay kalungkutan ang karanasan ng mga Kristiyano. Pero gaya ng paulit-ulit kong sinasabi na wag nating tingnan ang mga pagsubok na negatibo lamang. Hindi po. Ito man ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating paglago, para sa ating pagkatuto. At ito nga ang sinasabi ni Santiago sa kanyang sulat na ating tinutunghayan. Chapter 1 verse 2 to 3. Pero hindi nga laging ganito ang nangyayari. Hindi otomatiko na kung ikay dat na ng pagsubok ay ikaw ay parang lalago. May proseso ito. Ito ay nagpapakita lamang na hindi madali ang buhay Kristiyano. Sa madaling salita, sa ibang salita ay hindi madali ang magpaka-Kristiyano. Kung minsan marahil mas madali pa sa mga Kristiyano na malaman ang mga kinalaman o usapin sa kanyang kaligtasan, sa mga nakapaligid dito, sa usapin man ng doktrina. Minsan, mas madali pa yan sa ibang Kristiyano kaysa mamuhay dito, kaysa mamuhay sa kanyang nalalaman na paligtasan. At ito ang hamon sa atin. At ito nga yung hamon na makikita natin sa sulat na ito ni James na ating tinutunghayan. At sa ating pagpapatuloy dito, muli ay inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Santiago. Ang ating teksto ay Kabanata 4, mula talatang 4 hanggang 10. Santiago 4, talatang 4 hanggang 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan? Ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang pag-iisip. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Sa ating nakaraang mensahe, nakita natin ang sanhi ng digmaan at pag-aaway sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James. At iyon ay ang paghahangad sa isang bagay. Bagaman niya marahil hindi masama ang mismong maghangad
Pero kung ito ay makasarili, ito ay makasalanan, mali na ito. Kaya nga, bagaman marahil humihingi o nananalangin tayo sa Diyos, ngunit hindi ito pinagkakaloob sa atin. At yan nga nakita natin sa nakaraang mensahe. Dito natin makikita ang kabutihan ng Diyos. Bagaman marahil gustong ibigay ng Diyos ang isang bagay na ating hinihingi sa Kanya, pero hindi niya ito pinagkakaloob sa atin. Kaya wag lang natin tingnan ang kabutihan ng Diyos sa Kanyang laging pagbibigay, sa Kanyang laging pagkakaloob. Hindi ganyan ang Diyos sa Kanyang mga anak. Ngayon, marahil ang nakakagulat sa sinasabi dito ni James sa ating teksto sa unang bahagi na talatang 4, tinawag sila na mga ngalunya. Ngayon, kung iisipin natin, ano bang ibig sabihin ng pagiging mga ngalunya? Marahil, hindi mahirap unawain yan. Ito ay larawan ng kawalang katapatan. Ito ay larawan ng kataksilan. Isang magandang larawan ay ang sa usapin ng pag-aasawa o doon sa marriage relationship. Makikita natin na kapag ang isa ay sabihin nating nagluko, hindi naging tapat sa tipan, ay siya'y tinatawag na mga ngalunya. At ganito inilarawan ni James ang mga Kristiyanong ito na kanyang sinulatan. Bagaman marahil hindi ito pumapatungkol sa lahat ng miyembro ng kalipunan ng mga mananampalatayang ito, marahil merong ilan, pero ganito niya inilarawan ang bawat Kristiyano na sa halip na maging matapat sa kanyang Diyos, maging matapat sa kanyang matapat na Diyos, ay pinipili ang mga makamundong bagay. At hindi marapat na mangyari ang ganyan sa atin, mga kapatid. Kaya ito yung aking mensahe, ang pagpili sa mga bagay ng mundo ay kataksilan o kawalang katapatan sa Diyos na hindi marapat mangyari sa bawat isa. Ang pagpili o ang pamumuhay sa mga bagay ng mundo ay kataksilan o kawalang katapatan sa Diyos na hindi marapat mangyari sa sino man sa atin. Kung babalikan lamang natin ang kasaysayan ng bayan ng Diyos sa lumang tipan, ang bayang Israel, ay makikita natin na sila ay tumalikod sa Diyos. Mas pinili nila na maglingkod sa ibang mga Diyos. At iyon ay sa kabila ng katapatan sa kanila ng Diyos. At ganito ay pinakita ni James ang ginagawa ng mga Kristiyanong ito na kanyang sinulatan. At ganito rin ang ginagawa natin sa Diyos. Sa kabila ng kanyang katapatan sa atin, iniligtas tayo. At marahil hindi natatapos doon, marahil tinutustusan tayo ng Diyos. Pero hindi tayo namumuhay ng nararapat doon sa katapatan na iyon ng Diyos na ipinakita sa atin sa panahon na tayo inaaligtas hanggang sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, ay hindi natin nasusuklian yung katapatan na yon. Mas pinipili natin ang karibal ng Diyos, ang mundo. Ngayon, paano inilarawan ang pagiging mga ngalunya o ang kawalang katapatan sa Diyos? Tingnan natin yan sa dalawang bagay. Una, ito ay pakikipag-away sa Diyos. Ito ay pakikipag-away sa Diyos, at pangalawang bagay, ito ay pagmamataas sa Diyos. Ito ay pagmamataas sa Diyos. Unang bagay na masasabi nating larawan o nagpapakita ng kawalang katapatan sa Diyos, ng iyong kataksilan, ito ay pakikipag-away sa Diyos. Siguro kung merong isang mabigat na akusa na pwede mong matanggap, iyon ay yung sabihan ka o akusahan ka na mangangalunya. Sapagkat marahil iniisip mo na hindi naman yun totoo. At marahil pwedeng
Ganyan ang isipin ng sino man Kristiyano, sino man sa atin. Pero pansinin niyo ang sabi ni James, mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? So mapapansin nyo na kung tayo nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito ay larawan ng pagtataksil sa Diyos, larawan ng kawalang katapatan sa Kanya. At ang sinasabi dito ni James, kung ikaw'y nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ikaw ay nakikipag-away sa Diyos. So anumang pagpapahalaga sa mga bagay ng mundo, ito ay pakikipag-away sa Diyos. Gusto kong linawin na hindi masama ang mga bagay ng mundo. Ano man ito, isipin mo na marahil ang lahat ng bagay sa mundo, ano man ito, sa kanyang sarili, walang masama dito, pero ang masama ay yung pagpapahalaga mo dito. Pagpapahalaga mo dito, higit sa Diyos. Napakaganda ng salita na ginamit dito ni James, pakikipagkaibigan. Ano bang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan? Alam natin kapag sinabing pakikipagkaibigan, ito ay pagpapahalaga sa isang bagay. Kung nakikipagkaibigan ka sa isang bagay, ibig sabihin ay pinapahalagahan mo siya, anuman yun. At kung ikaw'y nagpapahalaga sa isang bagay, ang mabigat pa dito, ibig sabihin, mayroon kang nababaliwala. Hindi mo lang pinahalagahan yung isa, mayroon kang nababaliwala. Okay lang siguro na parang napahalagahan mo siya, yun lang yun, tapos na doon. Ang mabigat, mayroon kang nababaliwala. At sa kasong ito ay ang Diyos. Kaya ito ay pakikipag-away sa Diyos. At mayroong mga Kristiyano, marahil namamalayan niya o hindi, sila ay nakikipag-away sa Diyos. At dito, kaya nga tayo mga kapatid, sapagkat gaya ng sabi ko, marahil yung kanyang pakikipag-away sa Diyos ay namamalayan niya o hindi. At yun ang mas delikado doon. Marahil kung namamalayan mo ang isang bagay, nakukuha mong mag-ingat doon. Pero paano kung hindi mo namamalayan ang isang bagay? Ibig sabihin, pwede kang mapahamak doon. At kung minsan, mayroong ganitong mga Kristiyano, hindi nila namamalayan na nakikipag-away na sila sa Diyos. Ngayon, marahil mayroon ngang mag-o-object na sasabihin nila na hindi sila nakikipag-away sa Diyos. Pero kung ikaw ay mas nagpapahalaga sa mga bagay ng mundo, yan ay pakikipag-away na sa Diyos. At ang nakakatakot nga dito, kung minsan hindi mo ito namamalayan. Isipin nyo halimbawa tuwing araw ng linggo, merong mga Kristiyano na mas mahalaga sa kanila ang gumawa ng mga bagay ng mundo. Yan ay pakikipag-away sa Diyos. Minsan mas mahalaga sa kanila ang kumita ng pera kaysa dumalo sa pagsamba. Marahil, again, walang masama doon sa isang bagay na yun sa mundo, anong masama na kumita ng pera. Pero kung mas mahalaga na sa iyo yun kaysa sa pagsamba sa Diyos, doon na siya nagiging mali. Kaya kung meron akong kinakausap dito na walang pagpapahalaga sa araw ng pagsamba, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay nakikipag-away sa Diyos. Ang sabi ng kanyang salita, alalahanin mo ang araw ng Sabat at pakabanalin ito. Tapos sumusuway ka dito, yan ay pakikipag-away sa Diyos. Hindi ko tinutukoy dito yung mga tao, mga Kristiyano na nahahadlangan providentially. Marahil may sakit,
Pero kung ito ay sadya, marahil di mo namamalayan na ikaw ay nakikipag-away sa Diyos. Isipin nyo din halimbawa ang pagpapahalaga sa kayamanan. Bagaman marahil walang masama sa kayamanan, pero kung ito na lamang ang laman ng iyong isip, masama na ito. Sapagkat sa pamamagitan nito, malilimutan mo na ang Diyos. Mababaliwala mo na ang Diyos. Kaya nga sabi ko, yung hindi natatapos sa pagpapahalaga sa isang bagay, yung pagpapahalaga mo sa anumang bagay na yon, kundi meron kang nababaliwala. Diyan nga ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral sa bundok. Dahil hindi ka nga raw makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Kaya ingat tayo dito mga kapatid. Kaya kung ako'y merong kinakausap dito, sa bulwagan na to, sa inyo na nakatutok ngayon marahil sa inyong mga tahanan, kung masyado kayong nagpapahalaga sa mga bagay sa mundo, ikaw ay nakikipag-away sa Diyos. At gaano na karaming pagkakataon na kayo'y nakikipag-away sa Diyos. Ngayon marahil muli sasabihin nyo, hindi kayo nakikipag-away sa Diyos. Hindi po totoo yun. Hanggat hindi nyo pinapahalagahan ng Diyos sa inyong buhay, yan ay pakikipag-away pa rin sa Diyos. At ang malinaw o hayag na pagpapahalaga sa Diyos ay kung kinikilala mo ang Diyos sa iyong buhay at yun ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung wala kayong pagkilala kay Hesukristo, hindi nyo pinapahalagahan ng Diyos. Sa halip nakikipag-away kayo sa Diyos. Pero ang maganda sa Diyos, ang Diyos ay laging nananawagan ng pakikipagkasundo sa Kanya. At yun ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 5, talatang 20. Kaya nga pila ko sa inyo ay makipagkasundo kayo sa Diyos, muli sa inyo na hindi pa nakikipagkasundo sa Diyos, sa inyo na nakikipag-away sa Diyos. Makipagkasundo kayo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero sa atin na nakipagkasundo na sa Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo, dapat ay makita naman sa atin yung katapatan sa Kanya. Huwag mong sabihin na hindi ka nakikipag-away sa Diyos kung nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan. Kung ang mahalaga sa iyo ay ang mga bagay sa mundo. Hindi po pwedeng mangyari yon. Marahil narinig nyo na ang mga katagang namamangka sa dalawang ilog. Yan ay lumalarawan sa kawalang katapatan. At kung minsan mayroong mga Kristiyano na mamangka sa dalawang ilog. Hindi po pwede ang ganon. Ang hamon ko ay kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, kalimutan o talikuran mo ang mundo. Muli ko inyo lamang maalaala yung ating ikalawang mensahe sa ating seryeng ito sa chapter 1 verse 5 to 8. Nakita natin doon ang kasaganaan ng Diyos sa kanyang pagbibigay sa mga humihingi sa kanya ng karunungan. Pero ano nga ang dahilan kung bakit hindi nila natatanggap yon? Yun ay dahil sa kanilang pagiging dalawang puso. Sa kanilang pagiging dalawang kaluluwa. Ibig sabihin noon, dalawa kang puso, ibig sabihin hindi mo talaga mahal ang Diyos. Kung minsan ang mahal mo ang Diyos, kung minsan naman ay hindi. Kung minsan ang pagtitiwala mo ay nasa Diyos, kung minsan naman ay nasa mundo, nasa kayamanan. Hindi po pwede ang ganyan sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay dapat meron lamang isang alyansa. At iyon ay walang iba kundi ang Diyos. At yan ay malinaw sa ating teksto. Sa talatang 5.
Ang sabi ni James, o iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho? So mapapansin nyo na ayaw ng Diyos na meron siyang kasalo o karibal sa ating puso. Karibal sa ating buhay. Ang nais sa atin ng Diyos ay ituon ang ating mga puso sa Kanya lamang. Hindi po pwedeng kung minsan ang puso natin ay nasa Diyos at kung minsan naman ay nasa mundo. Ano man ito. Hindi mangyayari ang ganyan, mga kapatid. Nung si Augustine po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, siya ay namuhay sa mundo. Nagkaanak nga siya at the age of 14 years old, at 14. Siya ay namuhay sa mundo. Pero nung siya ay makakilala sa Panginoon, tinalikuran niya ang mundo. At siya ay naglingkod sa Panginoon, walang duda ng may katapatan. Unang bagay na masasabi natin, kawalan ng katapatan sa Diyos, ito ay pakikipag-away sa Kanya. Pangalawang bagay, ito ay pagmamalaki o pagmamataas sa Diyos. Hindi man direktang binanggit dito ang pagmamalaki o pagmamataas ng mga Kristiyanong ito na sinulatan ni James, pero ipinapahiwatig ito dito. Malinaw yan sa huling talata ng ating teksto, sa talatang 10. Ang sabi ni James, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So dyan mapapansin nyo na merong umiiral na pagmamalaki o pagmamataas sa mga Kristiyanong ito na sinulatan ni James. Ngayon, paano natin makikita yan? Maalala nyo na ang mga Kristiyanong ito na sinulatan ni James, gaya nabanggit ko kanina, ay mayroong pakikipag-alyansa sa iba. Ngayon, kung meron kang pakikipag-alyansa sa iba, halimbawa ay sa kayamanan, ibig sabihin lamang niyan ay hindi mo inilalagay ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo inilalagay ang iyong pagtitiwala sa Diyos, at ito'y inilalagay mo sa iba, yan ay pagmamalaki sa Diyos. Parang gusto mong sabihin na hindi ko kailangan ng Diyos sa aking buhay. Parang gusto mong sabihin na kayang-kaya mo ang iyong sarili kahit pawala ang Diyos sa iyong buhay. So ang paglalagak ng pagtitiwala o alyansa sa iba ay pagsasantabi sa Diyos. And that is pride. Napakaganda ng sinabi sa ating teksto sa talatang 6 na hinango sa mga Kawikaan 3, talatang 34. Ang sabi diyan, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So mapapansin nyo, napaka mapagbiyaya ng Diyos. Pero kailan natin maa-avail ang pagiging mapagbiyaya ng Diyos? Yun ay kung tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. At sa tingin ko, kung minsan, dito tayo nagkakamali. Kung minsan, marahil iniisip natin na anumang oras ay pwede nating matanggap ang biyaya ng Diyos. Hindi po, nagkakamali po tayo. Totoo na ang Diyos ay mapagbiyaya, pero anong aasahan mo kung ikaw ay mapagmalaki sa Diyos? Mapagbiyaya siya sa mga mapagpakumbaba. At kung minsan dito tayo nagkakamali, isipin nyo halimbawa sa ating paghingi sa Diyos. Kung minsan iniisip natin na dahil anak tayo ng Diyos, ay dapat ipagkaloob sa akin ang lahat ng gusto ko sa Diyos.
Ano mang hingin ko sa Diyos, dapat ibigay sa akin yun ng Diyos. Hindi po, nagkakamali po tayo. Totoo na ang Diyos ay mapagbigay, pero dapat humingi ka ng may kapakumbabaan sa Kanya. Hindi yung iniisip po na karapatan ko to. At iyan ang hiyaw ng marami sa ating lipunan ngayon. Ang lagi mong marinig sa mga tao ngayon ay karapatan ko to, kaya dapat ibigay mo sa akin ito. Karapatan ko to, kaya ibigay mo sa akin yan. Hindi natin inaalis ang karapatan. Pero wag mong gamitin ang karapatan na yon para magmalaki sa gobyerno. Para i-demand ang gobyerno. Lalong higit. Huwag mong gamitin ang iyong karapatan na i-demand ang Diyos. Sa katunayan, binigyan lamang tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Binigyan lang. John chapter 1 verse 12. Ngayon, kung binigyan lamang tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, sino tayo para mag-demand sa Diyos? Muli, kung meron akong kinakausap dito sa inyo, muli, na marahil nakakapakinig ng mensaheng ito, huwag niyong isipin na karapatan niyo na iligtas kayo ng Diyos dahil iniisip niyo na nilikha kayo ng Diyos. Hindi po, nagkakamali kayo. Sa katunayan, bagkus yung nalaman na nilikha kayo ng Diyos, bagkus kayo lumapit sa Kanya ng may kapakumbabaan. Hanggat nagmamataas kayo sa Diyos, hindi nyo matatanggap ang pabor ng kaligtasan na inaalok sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya minsan pa ang apela ko sa inyo ay magpakumbaba kayo sa Diyos at kilalanin nyo sa Jesucristo sa inyong buhay. At ganito rin ang panawagan sa meron ng Jesucristo sa kanyang buhay. Lalong ito yung inaasahan sa atin na meron ng Jesucristo. Lalong hindi dapat umiral yung kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas sa ating puso. Hindi kailanman marapat umiral ang kanyang diwa o espiritu sa sino man. Mananampalataya man o hindi. Marahil gusto kong sabihin, lalo na sa iyo na mananampalataya. Umagaw ng ingay sa social media ang post ng isang babae ng kanyang engagement ring na nagkakahalaga lamang ng 299 pesos. Iginagalang ko ang kanyang opinyon. Pero, iyan ay larawan ng pagtingin sa sarili ng karapatan. Karapatan ko na dapat mas mahal yung engagement ring ko. Sino ako? Dapat mas mahal. Hindi marapat ang umiral ang ganyang uri ng espiritu sa sino man sa atin. Ang hamon ko ay kung nais mong tumanggap ng biyaya ng Diyos, matuto kang magpakumbaba sa Kanya. Ngayon, paano ipinakita ni James ang pagpapakumbabang ito? Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. Yan ang sinabi sa talatang 7 sa unang bahagi. Ang sabi diyan, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Ngayon kung iisipin natin, bakit napakahalaga ng pagpapasakop sa Diyos?
Alam nyo, sinasabing ang utos na to ay siyang sumasaklaw sa mga sumunod na utos gaya ng paglaban sa dyablo. Di ba sinabi diyan na resist the devil and he will flee from you? Ngayon, paano mo lalabanan ng dyablo na siyang sanhi para lumayo siya sa iyo kung wala kang pagpapasakop sa Diyos? Hindi po mangyayari yun. Ipinapakita diyan na meron kang dapat gawin. Ganyan din ang sinabi sa utos na lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Muli, paano ka lalapit sa Diyos kung wala kang pagpapasakop sa Kanya? At ganyan din ang makikita natin sa iba pang mga utos na binanggit dyan gaya ng pagsisisi. Paano ka magsisisi? Sabi dyan, maghugas kayo ng inyong mga kamay, pakabanalin nyo inyong mga sarili. Paano ka magsisisi? Paano ka maghuhugas ng kamay kung wala kang pagpapasakop sa Diyos? So, mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagpapasakop sa Diyos para tumanggap tayo ng biyaya na kailangan natin sa panahon ng ating pangangailangan. Maalala nyo na mayroong tukso na kinakaharap ang mga Kristiyanong ito na malayo sa Diyos, na mawalay sila sa Diyos. Bakit mayroong tuksong ganun sa kanila? Iyon ay dahil sa pakikipag-alyansa nila sa iba. Sa ibang Diyos. Halimbawa ay sa kayamanan. So kung nakikipag-alyansa ka sa ibang Diyos, sa kayamanan halimbawa, talagang malapit ka sa tukso na malayo sa Diyos. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagpapasakop sa Diyos para tumanggap ng biyaya na kailangan natin sa panahon ng ating pangangailangan. Ano yung pangangailangan na yon? Hindi lang marahil sa lapik, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang Kristiyano, meron tayong pangangailangan. At paano ka tatanggap ng biyaya sa Diyos kung wala kang pagpapasakop sa Kanya? Ito ay halos inihalin tulad ni James sa pagpapakumbaba. Kaya mapapansin nyo na tinapos ni James ang bahaging ito ng kanyang sulat sa pagsasabing magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So mapapansin nyo na pagdating sa katatayuan sa Diyos, lalo na sa usaping espiritual, napakahalaga ng kapakumbabaan. May hahalin tulad natin yan doon sa isang maniningil ng buwis. Sa Luke 18, na dahil nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos, itinaas siya ng Diyos. Alam na natin ang kwento niyan. Siya'y walang maiharap sa Diyos. Isang makasalanan. Pero kinilala niya ang kanyang pagiging makasalanan. Nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos at itinaas siya ng Diyos. Kabaliktaran sa Pariseo na nagmamataas, ibinaba siya ng Diyos. Hindi niya naranasan ang pagtataas sa kanya ng Diyos sa kabila na siya nagmamataas. At walang ibang napakagandang halimbawa niya kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bago siya itinaas ng kanyang Ama, bago niya naranasan ang kalwalatian, kinakailangan niyang magpakumbaba. Kailangan niyang magpakababa. Mula doon sa maluwalhating kalalagayan sa piling ng kanyang Ama, kinakailangan niyang magpakababa. At hanggang sa kamatayan. At ganyan natin tingnan ang usapin ng pagpapakumbaba. Nang si Augustine ay matutong magpakumbaba sa harap ng Panginoon at yon ay sa pamamagitan ng pangangaral noon ni Ambrose, itinaas siya ng Diyos. At ang tinutukoy ko ay ang kanyang kaligtasan.
At doon sa kaligtasan na yon ay nakapaloob ang lahat ng pagpapala na pwede nating matanggap sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni James sa chapter 1 verse 9 na ang hamak daw ay magalak sa kanyang pagkakataas. Mababa siya, mahirap siya, pero magalak daw siya sa kanyang pagkakataas. At ang mayaman sa kanyang pagkaaba. Ipinapakita diyan ang ginagawa ng pagpapakumbaba sa buhay ng isang Kristiyano. At sana nga ay ganito ang umiral sa bawat isa sa atin. Ang himno na ating aawitin ay pinamagatang Jesus, ako'y nangako. Ito'y isang pangako o panalangin ng pagtatapat sa Diyos. Sabi sa unang talata, Jesus, ako'y nangakong sa iyo'y maglilingkod. Huwag mo nawang iwanan, aking Panginoon, ang pakikipaglabay di katatakutan. Daan mo'y tatahakin, basta't patnubayan. So sana ito rin yung maging pangako o panalangin natin sa ating Diyos, sa ating paglilingkod sa Kanya, lalo pat tayo ay nasa pag-umpisa pa lamang ng taong ito. So, sana sa biyaya ng Diyos ay tunay na maging matapat tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Awitin natin bilang tugon, Jesus, ako'y nangako. Bakas po tayo sa panalangin. O dakilan naming Diyos, aming mapagbiyayang Ama, salamat muli sa paalala ng iyong mga salita na hindi kami dapat maging mga mangangalunya. Nakita namin na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa iyo. At gayon din, Panginoon, nakita namin na ito ay larawan ng pagmamataas sa iyo. O Diyos, nawa ay hindi umiral ang anumang mga bagay sa mundo, sa aming buhay, kung paano kang naging matapat sa amin. Tulungan niyo kami na maging patapat sa iyo, O Diyos. Tunay na ang tukso ay nakapaligid sa amin, ngunit naway kami tanganan niyo, naway ang biyaya niyo ay pasaganahan niyo sa amin. Salamat sa katotohanan na ikaw ay nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba sa iyo. Kaya tulungan niyo kami na maging mapagpakumbaba sa iyong harapan. Tunay na kailangan namin ang biyaya niyo. Tunay na maraming bahagi sa aming buhay na sa aming sarili lamang ay tunay na kami mapapahamak. Ngunit tulungan niyo kami, O Diyos, na may pasaganahin yung biyaya ninyo sa aming mga buhay. Nananalangin din kami sa aming mga kasama ngayon na marahil sa maraming taon ay nakikipag-away sa iyo. Nagmamataas sa iyo, nawa ay ikaw ang patuloy na tumilos at tumatagpo sa kanilang mga puso. Makita nila, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa iyo, Diyos. O Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa paalala niyo sa bawat isa sa amin. Kaya pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.